You have come to the point of your life na yung lalaki ay parang konting PC na lang ay bibitaw na sa'yo. Hindi na siya natatakot na mawala ka. Kasi baka may mga pinabayaan ka sa sarili mo na dating ikaw pero pinabayaan mo kasi nga mahal mo lang siya. So ngayong araw na to pag-uusapan natin yung mga sikreto na para matakot ang isang lalaki na mawala ka sa buhay niya. So kung bago ka pa lang dito sa ating channel ay do not forget to subscribe to my channel and also leave me a like maya-maya pag nagustuhan mo tong video natin. And also do not forget to turn on your notification bell para maging updated ka sa mga ina-upload nating videos every week. We're uploading 3 to 4 videos every week. At sa kalagitnaan nga po ng ating ng segment ay meron po tayong shoutout section na kung saan ay babatiin natin ang mga mahal nating subscribers na nagpapa-shoutout since last week. Kaya yeah, and also meron din po tayong segment sa Instagram natin na ima-my day kita sa Instagram. Yeah, 50 followers na lang po yung kailangan ko para umpisahan na po natin yung ima-my day kita sa Instagram. So, i-click nyo yung see more, hanapin nyo yung Instagram link ko dyan sa ibaba. I-click nyo po yan na pumunta kayo sa Instagram. Kung wala pa po kayo Instagram, napakadali lang po gumawa ng Instagram account, email, at saka password or number mo, tsaka password. You're good to go to Instagram. Maglagay ka ng profile picture at totoong pangalan mo para makilala kita. So, let's go to our main topic for today. Ito ang mga sikreto para matakot ang isang lalaki na mawala ka sa buhay niya. Number 1 is, okay, dediretsuhin ko na kayo. Straight up, straight to the point. Huwag kang magpakatanga sa kanya. Okay? Or, let's say, para mas malambot. Para mas malambot is do not tolerate disrespect. Okay? Bilang isang babae, hindi porket mahal mo. Yan kasi yung halos na pinanghahawakan ng lahat eh. Mostly mga babae, pinanghahawakan nila. Hindi ko siya maiwan-iwan kasi mahal ko pa eh. Diba? But, if you will learn your self-value, pag nalalaman mo yung worth ng sarili mo, and not tolerating all of this one. Kasi, most of your friends will see you as tanga. Diba? Kapag tinotolerate mo yung mga ganyang klaseng behavior. And, always learn how to walk away. Okay? Matuto kayong mag-walk away. Kasi hindi lang naman siya nag-iisang lalaki sa mundo. There's a lot of more people. Kung dinidisrespect ka, okay, leave that relationship. You deserve more or someone na respetuhin ka. Okay? At kung hindi man siya natatakot na mawala ka, okay, do the same thing. Okay? Laging tatandaan, the grasses ain't greener on the other side. Kung aalis man siya, hindi pa laging green ang mga damo. Okay? Tandaan niyo yan. Tandaan niyo yan. There's a good phrase when it comes to that. So, huwag kang magpapakatanga sa mga lalaking ganyan. And always know your self-value, self-worth. At yeah, try to move on. The pain is temporary. Okay? The pain is so temporary. Pag naka-move on ka na, you will have a good life on your own at magiging masaya ka palalo. Kasi nakawala ka sa sitwasyon na yan. Up next is, huwag ka magpapabaya sa sarili mo. Yes, that is the biggest indication para matakot yung isang lalaki na mawala ka. Kasi, as I said, the more na binibigyan mo ng love yung sarili mo is the more you're gonna get that same type of energy sa ibang tao. Kasi, it is what it is. Kung dinidisrespect mo yung sarili mo, expect na i-disrespect ka rin ng ibang tao. So, wag mong papabayaan yung sarili mo. Just like, for example, na hindi pa papabaya is yung pangangatawan mo, okay? Your skincare, yung mga papapaganda mo, yung pag-aayos mo, lahat-lahat. Yung body weight mo, napaka-importante rin po niyan, okay? Kasi, the more na, kasi mostly kasi ng mga magjojowa, sorry for this term, ha? Baka may masaktan tayong damdamin. Pag pumasok na sila sa relationship, masyado na sila nagiging komportable na paniniwala nila, tumataba sila pareho kasi mahal nila yung isa't isa. But no, tumataba sila pareho, it's not a good sign. It's not a good sign. Napabayaan nyo yung sarili nyo. You become so comfortable at nawawala na yung physical attraction. Nawawala na po yung physical attraction. So, number 1 thing is, kung ano man yung priority mo nung wala pa siya sa buhay mo, still do that same thing. And trust me, he will have a scarcity mindset. Matatakot yung lalaki na yan na iwanan ka kasi alam niya na mahal mo yung sarili mo rin. Up next, para matakot yung isang lalaki na mawala ka is, you have to give that guy a time for himself also.
Kasi yan din kasi minsan yung mga most case scenario na yung lalaki, puro ikaw na lang yung inaatupag, wala na siyang time para sa sarili niya or makapag-isip man lang na mag-isa. That is really, really important na mabigyan mo yung isang lalaki ng time for himself to give him peace para, di ba, maisip niya na, wow, di ba? Kasi minsan di nare-realize na lalaki yan na, wow, pinagluluto niya ako. Yung ganun. Ganun yung mga effort niya sa akin. Naglilinis siya ng bahay. Inaalagaan niya yung mga anak ko. Wow. Give him time. Okay? It doesn't mean na pag mag-iisa siya, iniisip niyo kasi, ay, sino kasama mo dyan? Huwag naman ganun. Give him time or peace. Depende na lang sa lalaki, ha? If kayo rin naman makakakita niyan, girls, eh. Kung yung mga jowa or asawa ninyo or yung mga lalaki ninyo is so down para sa inyo, is you will not have a problem leaving him outside and giving him some peace para makapag-isip man lang para sa sarili niya, para malaman niya kung gaano ka-importante or kung ano yung meron siya, which is ikaw ngayon. Diba? Give him time and space to be alone. He needs some time to think at para ma-realize niya na ikaw yung pinaka-biggest diamond sa buhay niya. And before we move on sa ating next topic, ay babatiin muna natin ang ating mga mahal na subscribers na nagpapa-shoutout since last week na sina Unye Aydagal, sukin-sukin natin yan from Pampanga, kay Marge Villa ng Jeddah, Saudi Arabia, kay Susan De Pedro ng Saudi, hello po, kay Ruena Silbosa, hello, kay Arlene Sitdogan, hello po, sukin-sukin din natin yan, kay Gladen Romias ng Israel. Uy, mag-ingat po tayo dyan sa Israel ngayon. Kay Miko Bill Gasba, hello po. At kay Janet Maralit. Ayan, maraming salamat po sa walang sawang panonood dito sa aking channel. At kung gusto nyo rin pumapasama sa ating shoutout section, just keep writing down your comment. At kung hindi ka man pumapasama, ha, at kung nagugustuhan mo po yung mga content ko dito sa YouTube, ay meron din po tayong ibang content about love and relationship sa aking Instagram account. Ayan po, nasa ibaba po yung link. I-click nyo lang po yung link dyan sa See More para makita nyo pa po yung mga ibang content about love and relationship. At kung gusto nyo rin po ma-inspired, inspiring nga yung content natin dun sa Instagram. So yeah, just click the link down below and also para makita nyo rin yung personal life ko dito sa South Korea. So, let's go back to our topic. Sikreto para matakot ang isang lalaki na mawala ka sa piling niya. Up next is, you have to leave something for yourself. Mag-iwang ka. What I mean by that is mag-iwang ka ng pagmamahal pa sa sarili mo. Kasi this is the main mistakes that most girls do minsan kapag nahulog na sila ng sobra-sobra sa lalaki, ay kinakalimutan na rin nila yung mga sarili nilang mahalin. Diba? Lahat binibigay na nila, lalo-lalo na pag nagkaanak na sila. There's nothing wrong with being selfish sometimes kahit nasa relationship ka. But loving yourself is also good. Okay? Example, kapag may gusto kang bilhin, okay, ask the provider. Diba? Lalaki yan eh, diba? Ask him kung may gusto kang bilhin. Huwag kang, come on. Pag may partner ka na, there's no such thing. Hindi na para maging strong, independent woman ka pa. You're gonna be dependent. Kaya ka nga nagkaroon ng partner na, di ba? You're gonna be dependent on him. Kaya kung may kailangan ka ng mga basic necessities mo na alam mo naman na kaya niyang bilhin, you know, para sa love yourself mode mo dyan na ginagawa ngayon, you can also ask him that one. But yeah, leaving something for yourself is also a biggest diamond para sa sarili mo. Kasi, as I said nga, kapag nire-respeto mo yung sarili mo, kapag takot kang iwanan yung sarili mo, di ba? The same energy will reflect on the other person. At ganun din yung madedetect nila sa'yo. At ganun din yung magiging trato niya sa inyo. Di ba? Kung takot kang iwanan yung sarili mo, matatakot din yung ibang tao na iwanan ka. Kasi kilalang-kilala mo yung sarili mo. Hindi yan para yung mga multiverse words. Totoo po yan. Ganyan. Totoo po yan. Hindi po kasabihan yan. That's the perfect trait. If you love yourself, someone will love you. If you respect yourself, some other people will respect you. So, if takot kang iwanan yung sarili mo for the worst, matatakot din yung tao na yan na iwanan ka on his worst at maybe on the worst of your relationship. And last but not the least, para matakot ang isang lalaki na mawala ka sa piling niya is, you know, this is the mind games. Yung pinakalas natin. Always be on his side. Yes. Huwag mo siyang iiwanan. Lalong-lalo na kung may malaking problema siya sa buhay niya, be on his side.
At para kapag dumating man sa punto na yung feeling mo maghihiwalay na kayo, that is the best thing na maaalala niya. To hold on to you, na matatakot siya iwanan ka. Kasi masasabi niya sa sarili niya, hindi na ako makakahanap ng ganitong babae. Nasasamahan ako sa pinaka-down na parte ng buhay ko. Ganon. Be on his side when he really needs you. At the end of the day, pasasalamatan ka ng lalaki na yan kasi hindi mo siya iniwanan nung naghihirap siya. So sana may natutunan na naman kayo guys sa ating bagong video ngayong araw na to. At kung nagustuhan mo nga itong video natin, please leave me a like, and also do not forget to subscribe to my channel, and also do not forget to turn on your notification bell para maging updated ka sa mga in-upload nating videos every week. And also, just keep writing down your comments para mapasama kayo sa ating shoutout section next week. And also, do not forget to follow my Instagram. Yan po ang aking Instagram account na para makita nyo rin yung personal life ko sa Korea, at may mga content din po tayo dyan about love and relationship. Nag-uumpisa pa lang po tayo, at sana supportahan nyo rin po ako sa Instagram by following me on Instagram. Nandiyan po yung link down below sa See More. Click mo po yung See More, makikita nyo yung blue na pwede po yung i-click yung Instagram account ni Yuli Leonor. Gumawa po kayo ng Instagram, napakadali lang, and you're good to go. At i-follow nyo po ako para makita nyo rin yung personal life ko as an OFW dito sa bansang Kimchi Land, Korea. So yeah, once again, maraming salamat sa panonood, at lagi niyong tatandaan, mahal na mahal ko kayo.